Magandang hapon po sa mga nasa Aromata ngayon, to our vloggers and to the members of the press and to the viewing public. Ako po si Attorney Jimmy Bondok at welcome to our humble place. No, we decided as a body to hold this press conference to address certain issues that are still hounding us, no, and up to this day, after many days after our election. With us today are myself, Attorney Bobet Torion as the representative of Pastor Apollo C. Kibuloy, Attorney Raul Lambino, and Attorney Vic Rodriguez. Joining us also through Zoom, I'm not sure if our technical team has included them, are Dr. Richard Marites Mata and Attorney J.V. Hinlo, also part of the Senate slate of the PDP. We ask the public to, first of all, to share the press conference so that more people can be enlightened as to the matters that will be brought up today. I would like to introduce Attorney Bobet Torion to relay to you the basis of our press conference today. Again, salamat po sa pagpunta ninyo, Attorney Bobet. Hello. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. I'm here in my capacity as the official spokesperson of Pastor Apollo C. Kibuloy and in my private capacity likewise as one of the petitioners in the petition for prohibition and mandamus which we filed before the Supreme Court in behalf of the PDP Laban and senatorial candidates, no, for the implementation supposedly of Section 31 of Republic Act 9369, and that is the manual counting of votes and the prohibition of the online voting simply because of the fact that there is no law in the Republic of the Philippines which calls for or which mandates the implementation of online voting, yet the COMELEC implemented the same. Ngayon pong hapon ay ipahayag po namin sa Duterte 7 po, Duterte 7, lahat po ang Duterte 7. And I am very happy na pinayagan din kami ng PDP Laban na gagawa po ng press conference ngayong hapon. Ano po ang pakay namin? Ang pakay po namin is widespread po at saka numerous and so many complaints have been aired to us, have been relayed to us concerning the irregularities and non-accuracy of the results of the election. Even the process itself is questionable. And ang amin pong ipaalam sa inyo ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan, no? Ang gusto po naming mangyari ay ganito po para diretso na tayo sa usapan natin. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pagbilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. Ito po ang nakasaad sa ating batas po under Republic Act 9369. Kaya nga, kami po ay nananawagan noon pang early 2025 na i-implementa ito. And meron ding isang grupo na nag-file na nga earlier than us, mga February of 2025, na i-implementa din yung Section 31 of 9369. Kasi nga po, ang unang batas natin, yung Republic Act 8436, it implemented full automation. Okay? Pero yung full automation na yun, nakikita natin na merong mga problema yun dahil sa hacking, dahil sa mga malwares. Kaya inaminda po ito
At nakasaad po sa ating batas ngayon na supposedly kailangan manual counting po ng mga balota sa precinct level. Tapos pagkatapos niyan, electronic na lahat ng transmission at saka consolidation of votes. Pero hindi po ito sinunod. Kaya nga po, meron tayong mga 16.8 million overvotes na nakikita natin. And reportedly, 18 million po ito lahat. Ang ibig ba sabihin nito, ganun po kadaming bobo ng mga Pilipino na hindi po sila marunong bumoto, no? At ang dami pong mga irregularities na nakikita natin na kung magboto ka, hindi po nakikita doon sa VVPAT. Isa na po doon itong aming kasama po, kandidato na may big chance of winning, Attorney Raul Lambino. Alam nyo kung anong nangyari sa kanya. Doon din sa online voting, ang dami pong mga reklamo kasi iba po ang lumalabas sa kanilang mga resibo, no? And supposedly yung encryption is provided against third persons, but this is the only system in the world where you are encrypted against yourself, no? So yung sistema po ay hindi po siya kredible. Yun po ang aming pananaw at labag po ito sa batas. Kaya nga po kami ay maninindigan. Gaya ng sinabi ko na 2 days ago or 3 days ago na mananawagan kami ng manual counting of votes para ibalik po ang pagtitiwala ng mga tao sa ating sistema. Ang Commission on Elections po ay itinatag ng ating konstitusyon para magbigay sa atin ng honest, free, credible elections. Since yung elections po marami masyadong question, so hindi na po ito ang mandato. Hindi ito in accordance with the mandate of the 1987 Constitution. So kinakailangan may gawain ang Commission on Elections, kailangan i-exercise niya ang motu proprio powers niya. Ano yung motu proprio? On its own. Since there is a widespread complaint against the credibility of the elections, then on its own, the Commission on Elections can order a manual counting of votes, and our basis is Section 31 of Republic Act 9369. Batas po ito. Hindi po pwede sabihin na hindi ito inimplementa. Article 7 of the new Civil Code, alam po lahat ng mga law students that laws are only repealed by subsequent ones. And its non-observance is not excused by practice to the contrary, custom, or other reasons. So, under Article 7 of the new Civil Code, kailangan i-implementa po ang Section 31. Kaya nga po, yan ang aming pananawagan. Kung sino man po ang matatamaan nito, wala po, hindi po yun ang aming iniisip. Ang iniisip po namin ay ang kapakanan ng bayan dahil kailangan natin na magtiwala ang sambayanan sa proseso ng ating eleksyon. At prinoproteksyonan din namin yung ating upcoming 2028 elections. Imagine kung ganito pa rin ang ating sistema sa 2028 elections, baka po magkagulo na talaga tayo. Kaya iwasan natin ang gulo, iwasan natin kung anumang mga misunderstandings natin, i-implementa lang natin ang batas. Yun po ang aming pananawagan, yun po ang pananawagan ng PDP Laban, yun po ang pananawagan ni Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JV Hinlo, Philip Salvador, and Dr. Richard Mata. Yun po ang aming pananawagan, at kung meron pa kayong mga ebidensya of any irregularities, ipadala po ninyo doon sa Vote Guard, no? Yun pong itinayo ng JMC Law School to record everything. Ipadala po ninyo doon para ma-record po natin lahat po yung ito. Ang gagawin namin ganito po, para malaman ng mga taong bayan,
Ngayon, nag-presscon kami, mananawagan ng manual counting of votes. Later po, mag-file kami ng manifestation sa National Board of Canvassers, no? Reiterating our polite, if not persistent but serious call for the Commission on Elections to conduct a manual counting of votes. And then thereafter, we will file a supplemental petition to the Supreme Court, no? Reiterating our petition for mandamus for the COMELEC to implement the manual counting of votes as mandated under Section 31 of Republic Act 9369 in relation with, insofar as overseas voting is concerned, Sections 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Yun po ang aming pananawagan. Pinakahuli yung matanda. Magandang hapon sa inyong lahat. As clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adapt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat nitong nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Elections should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging kini-question yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila'y how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo sa manual counting sa precinct level, at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na eksperyensa nating mga Pilipino nung 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching, yung ballot box stealing, at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilangan ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address that anomaly experience in the past, balik sana tayo sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang ang automated. And I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganon matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Yeah. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic at saka ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na
sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvass hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa COMELEC. Napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito. Yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Bumoto ako, pinilapang ko yung balota, maingat na maingat ako, hindi nagkaroon ng overvote, no? Sinaksak ko yung balota sa makina, ayaw kainin, inulit ko ulit, ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BAI, ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Tapos, merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BAI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto dahil sila ay kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko wala. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan niya, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman ang lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, at ako mismo, nakita nyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So, pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa BOI. Ito, maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito, hindi nagbibigay ng tama na aktwal na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon na mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what, no. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pagcanvass, ano pang masasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon? So tulad ng sinabi ni Atty. Vic, panahon na naripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan. Kung gusto pa po nating manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. Sabi nga nila, too centralized the system, kaya too centralized din yung defects. Alam po ninyo sa Amerika, lalagi po nating binabanggit na siya yung ating sinusundan pagdating po ng usaping demokrasya at saka free, orderly, and honest election. Bawat estado sa Amerika,
may kanya-kanyang sistema ng pagboto, pagbilang at pagkanbas. Actually, kahit na within the state itself, let's say for example sa state of Florida, in every county, on every city, magkakaiba pa rin yung sistema ng kanilang pagboto. To make sure na hindi magiging centralized yung dayaan or centralized yung pagdepektibo yung sistema. Centralized na depekto ang mangyayari. Yun ang sistema natin sa Pilipinas. At itong technology na ginamit po ngayon sa eleksyon na ito, hindi pa po ito nasubukan sa ibang bansa. Dito nila unang sinubukan itong technology na ito. Ewan ko kung saan gawa ito. Kung gawa ito sa Korea, sa Amerika, o sa Europa, o sa China, o sa Japan. Pero ginawa po yung Pilipinas na guinea pig. Experimental dito sa Pilipinas. Kumita lamang po yung may-ari ng kumpanya dito. At ginamit po nila itong sistema dito sa Pilipinas. Nang sa ganon ay may maipakita sila eventually na meron silang eksperyensya sa naganap na halalan sa isang panig ng mundo na babanggitin natin Pilipinas. Yun lamang po ang talagang nakakasama ng loob na itong ating mga kababayan na umaasa na mabibilang yung kanilang boto ng tama, hindi po yun ang nangyari dito sa halalan na ito. Hindi po namin sinasabi na si Attorney Vic, Attorney Bundok, Pastor Kibuloy o Attorney Lambino nanalo po kami sa halalan. Hindi po. Di namin clinic-claim po yun. Ang clinic-claim lamang po namin dito ay hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. At ito ang masakit dahil wala tayong recourse. Yung Commission on Election lamang po kasi ang isinasaad ng ating saligang batas as the last agency which can decide pagdating po rito sa mga issues tungkol po dito sa eleksyon na ito. Otherwise, you go up to the Senate Electoral Tribunal kung gusto mong magprotesta or eventually to the Supreme Court. Hindi po natin kakayanin ang gastusin sa ganon. Kami ngang tatlo rito. Wala po kaming ganong karaming pera kaya wala po kaming political advertisement sa television, sa radio. Nagtyaga na lamang po kami sa inyong mga vloggers ng social media account. Wala po kaming kasamang mainstream media sa aming pag-ikot-ikot. Samantalang sa kabila, siyempre, sila ang pinunduhan. Sila ngayon ang sinamahan ng mainstream media. Kaya mas nakilala yung mga ibang kandidato kaysa sa amin. Lalong-lalo na pagdating sa election protest. Magkano yung gagastusin pag nag-file ka ng election protest, Atty. Torion? Aabot ng mga 300 million pag nag-file ka ng election protest. Bakit mo pa naman gagawin yun? No? Wala nga tayong 3 million eh. Paano pa yung 300 million? So yun po yung dahilan kung bakit po kami lumabas ngayon. Bago po natin pagsalitain din po yung mga nasa Zoom natin na mga former senatorial candidates, may maikli lang din po akong pahayag. Nasabi na naman po nila lahat ng mahalaga. Masaya lang po ako ngayon na humarap sa inyo ngayon at sa taong bayan na hindi na kandidato. Masaya po kami na kami po ay hindi na kandidato. Dahilan po sa noong kami ay kandidato, we would like to reiterate that we have brought these matters to public attention and to the proper authorities. Okay? Pero nung hindi po yan dinidinig, napakahirap po ng posisyon ng kandidato dahil lagi pong nababahira ng politika. So ngayon po, I am calling on all vloggers, all journalists, and all media men. Please, we are asking you, okay, to either include in your headline or to emphasize the fact na wala po sa aming naghahanap ng posisyon at hindi po namin adhikain ang maihalal o maiproklama dahil dito sa ginagawa namin dito. I am calling all media men to emphasize that. I hope in the spirit of truthful journalism, you will be beholden at least sana to that promise to be truthful, no? Kasi po, ang intent namin dito,
is to fix our electoral system. Okay. Now that that has been emphasized, in fact, overemphasized, gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kaming i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely, the technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota dun sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that if we implement manual counting, masosolve po lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yun partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count, we vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para i-implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems, ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Erice, which is still pending also in the Supreme Court. No? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition. Dahil po, it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law, and there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, we would like to see if the technical team can we connect to the Zoom para dun sa mga statements ng two more senatorial candidates. Okay tayo?
Habang iniintay po, we would like to show you a copy of a manifestation that I filed yesterday to the NBOC. Dahil po nagmamadali at may deadline, mag-isa ko pong ginawa ito, but I have now shown it to my party mates. Very simply, this is, sabihin niyo lang sa akin ha pag nandyan yung mga ka-zoom natin. Very simply, this is about ang factual background dito is about the overvotes and the undervotes, which again has been acknowledged by the NBOC. No, so kami po ay humihingi ng clarification. We respectfully ask the commission sitting as a board of canvassers, no, to immediately issue a clarification explaining the legal and procedural basis kung bakit po nagkaroon ng inclusion of the overvotes and undervotes in the senatorial results to the tune of 16.8 million ha. Hindi po insignificant yung numero ng overvotes. Okay, so we would also like to request the commission, again sitting as a NBOC, to include this clarification in the official minutes of the canvassing proceedings. Okay. So, team, okay na tayo. Are we going to go to Attorney J.V. Hinlo first, no? Attorney J.V. Hinlo, can you hear us? Yeah, yes po, yes po. Okay, you have the floor. Maayong hapon sa tanan, Attorney J.V. Hinlo. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, no, sa aking opisina. Dalawang aspeto po ang dapat nating tingnan. Sa political po, ang COMELEC, siya po yung opisina na naggagarantiya na yung electoral process dapat po maging malinis, maging tapat sa boses ng sambayanan. Kaya po, ilang ulit na pong eleksyon na kine-question ng marami ang fairness and accuracy ng automated counting machine. At marami na rin pong mga kababayan, kasama na rin po ako ngayon, na nag-aapila na let us do the manual count bago i-transmit, no, sa server for the electronic transmission because it's most accurate yung manual count. Merong depekto, siguro ko konti, but at least meron tayong mga watchers at talagang mabibilang ang boto. Sa makina po, hindi namin at hindi natin alam ano ang nangyayari sa loob ng makina. Kung yung ating binoboto ay talagang yun ang lalabas. Talagang marami pong haka-haka hanggang ngayon at hindi matatapos ang usapin tungkol dyan. Kaya on the political process, sana po ang COMELEC ay tulungan ang panawagan ng marami na let us do the manual count henceforth. At sa nangyari sa ngayon, let us be transparent, let us do the manual audit, no, na talagang may mga representatives ang mga political parties. At sa legal naman na aspeto nito, sa legal, ang huling opisina na siyang mag-determine kung ano ang dapat gawin ay ang Korte Suprema. Ako po, no, nananawagan sa ating Korte Suprema, sana po magkaroon na po ng maagang desisyon ang mga nakabigbing kaso tungkol po sa eleksyon. Bilang isang officer of the court, I humbly appeal to our Supreme Court, please put a closure to the present dilemma and the doubts hounding our people regarding election. Sana po magkakaroon na po ng kasagutan ang mga nakabigbing kaso. Salamat po sa lahat at magkita-kita po ulit tayo one of these days. Mabuhay po ang Pilipinas.
Salamat, Attorney J.V. Hinlo po. And lastly, we have Dr. Richard Marites Mata. I hope he can hear us. Yes. Okay. Doc Mata, you have the floor. Yes, magandang hapon po sa lahat. Dr. Mata po, nasa Davao City po ako ngayon. The same way na sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok, hindi po ito yung pinaglalaban namin na nanalo kami. Hindi po yon. Again, inuulit ko po yan. Sana po walang balitang ganyan. Ako po ay kontento sa nakuha kong boto being a first-timer. Masaya po ako sa naabot kong 5.7 million. So hindi ko po yun kino-contest na dapat manalo po ako. Kaya lang yung aking nire-raise up po, yung balita na nakikita naman natin sa mga news, sa internet, yung sinabi po ng NAMPREL na may overvotes po na 18 million. Ano yung ibig sabihin ng overvotes? Yung sumobra sa 12, yung kanilang binoto, pag naging invalid tuloy, naging zero tuloy. Doon sa pagboto ko, merong nauna sa akin, yun ang sinabi ng doon sa precinct na na-overvote ka po. So inisip ko lang, baka nagkamali lang din siya. But later on, yung kaibigan kong vlogger, nag-viral din yung sinabi niya, si Chito Samuntina, talagang malinaw na hindi daw siya nag-overvote dahil may listahan siya, bakit daw siya na-overvote na naman. So ngayon, nalaman natin na may 18 million na overvotes. So, kawawa naman yung mga bumoto kung mali yun ng makina. Kung mali ng tao, like 13 talaga ang binoto niya, 14, mali niya yon. Pero kung talagang 12 and below ang binoto niya, tapos sinabi ng makina ay overvote siya, yung karapatan niya ay kinuha sa kanya. Kaya yan po nga ang aking request talaga na katulad ng request naming lahat is a manual count. I-check, ang tanong ko po no, sa COMELEC, yan po ba'y mali ng tao? Yun po ba'y mali ng makina? Ilan ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng tao? Na sila lang talaga ang nagkamaling nagboto ng mas madami sa 12. Gusto ko pa malaman ang sagot doon. Ilang milyon doon? Or baka lahat yun ay ang makina ang may mali? So yun po ang ating request dahil karapatan po ng tao na mabilang ang boto niya. Kung mali ng makina yon, dapat ibilang pa rin yung boto ng tao na yon dahil hindi niya nakasalanan yon. Pero kung kasalanan ng tao yon, accepted po yon. So, dapat masagot po yon dahil karapatan ng tao yon. So, dapat ma-priority. Kung sabihin na lang nating mahirap bilangin ang lahat-lahat, ay may suggestion, bilangin po yung 18 million. Bilangin, tingnan ang computer, kaninong pangalan yung nag-overvote, tingnan yung kanyang balota, nag-overvote ba talaga? Dapat third party ang titingin para hindi dadagdagan or babawasan ba o ano ba para malinaw yung counting at ma-identify is it a machine error or human error. Yun po ang akin po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Dr. Richard Marites Mata. So that concludes our personal statements. We open the floor to the questions of our media men present. Tapos, Natch, can you kindly provide a microphone here for the questions? Ayan. Question lang po. Good afternoon, Sir Good Dada. afternoon. Anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato na nanalo? Well, ang opinion po ni Pastor Apollo C. Kibuloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating
hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369 kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436 kasi yung Republic Act 8436 full automation yon, pati counting dapat full automation. Inamenda yan, the COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo si Kibuloy, kaya dapat maimplementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, sistema ng eleksyon natin. Para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon.